Excited na ba kayo sa part 2 guys? Well, pabibitinin muna kayo dahil meron pa tayong photo ops at shoutout muna mga guys. So, good afternoon guys. Nandito tayo sa Talaingod Overland Transport Integrated Terminal. Ayan yung mga ano natin, taga LGU Talaingod. Mayor pala to ng Talaingod guys, oh. Photo ops to mga guys sa LGU ng Talaingod. They are proud na at long last nakakonect na po ang Cagayan de Oro, Bukidnon and Davao del Norte through Rural Transit Mindanao Incorporated. Sa biyahe na ito, 1, 2, 3. Napaka-blessed po tayo ika nga dahil sa biyahe natin nagkaroon ng photo ops ang LGU Talaingod headed by their Honorable Mayor of Talaingod, Davao del Norte. So shout out po sa LGU Talaingod for this impromptu na photo ops. Shout out din sa inspector ng RTMI dito sa Tagum City Terminal. Shout out lang tabi. Shout out, Bari. Ito yung mga balik. Pero mingan archives ako Boss, kaway naman sa kuha mga friends na sa driver sa RTMI. Shout out sa Tanaw. Ma'am! Shout out ako mga nag-mail si Nicky Rinyan at si Kay Gapol. Si Sir. Rin ako. Salamat Sir ha, salamat kayo. Dahil masyado kayong excited sa part 2 ng ating travel vlog mga guys, eto mako-cover natin ang ating biyahe mula Kapalong papunta ng Talaingod Munisipyo. So paalis na po kami ng Kapalong Transport Terminal mga guys. So shout out po sa mga followers natin at sa mga madlang people dyan sa Kapalong, Davao del Norte. Still on board Rural Transit 2713 going to Valencia via Talaingod and San Fernando. So na-mention ko kanina guys, this is a developmental route and medyo mabagal po yung takbo natin mga guys dahil fina-familiarize pa po ng ating mga bus crew and line personnel ang ruta na ito mga guys. So nandito po tayo sa town proper ng Kapalong which is Maniki. Yan na po yata yung tinatawag nilang poblasyon. Maniki, Kapalong, Davao del Norte. So ito guys ay parte ng Panabo-Tagum Circumferential Road. At pagkatapos nito ay dadaan po tayo doon sa junction ng Talaingod mga guys. Sa totoo lang, kung normal lang talaga yung biyahe, kung familiarize na nila ang ruta, mabilis naman ang biyahe from Kapalong going to Tagum City. Although may mga municipalities talaga tayong madadaanan mga guys. And sa mga nagtatanong po, hindi ko po maisagot yung mga katanungan nyo regarding sa mga pamasahe. So better na lang po dahil may nakita ako sa isang post sa LGU San Fernando about the fare matrix or taripa. So ipopost ko lang po doon sa comment section kasi sinave ko po yung picture na yon and doon na lang po kayo magtingin sa pamasahe mga guys. And then manood naman kayo ng vlog guys kasi nung sa part 1 pinost ko naman yung ticket at saka yung pamasahe, nagtanong pa kayo sa comment section. Ay nako. So nandito na po tayo guys sa junction papunta ng Talaingod. And technically guys, we are now on the highway from Kapalong, Talaingod, San Fernando and Valencia mga guys. Ang nakita ko dito sa gilid ng kalsada is Route 919 ika nga. So yan, shout out po sa mga taga barangay ng Nara dito sa Kapalong, Davao del Norte.
parte pa rin ito ng Kapalong mga guys ha. Barangay Nara. I think technically this is the last barangay of Kapalong before mag-proceed tayo going to Talaingod mga guys. Sa totoo lang, kung hindi kayo sanay sa palikulikong daan, hindi advisable na dumaan kayo dito. Pero kung sanay kayo mga guys, or kung nagmamadali kayo, well, mag-inom po kayo ng Bonamine 1 or 2 hours before the trip, kasi dito ipapractice talaga yung ano ninyo yung driving skills kung driver, or kung passenger naman, yung endurance ninyo, kasi paliko-liko yung daan kahit medyo patag pa mga guys. Yung nakikita nyong bundok dyan guys na kulay asul, dyan po tayo aakyat mga guys. So ascending po yan papunta ng Bukidnon. So technically guys, this is my first time entering the municipality of Talaingod, kasi hindi naman sa nagbabadshot sa lugar guys, dati nung hindi pa masyado develop ang kalsada dito, and then maraming conflicts ang nangyari between the military and the New People's Army. So laman ito sa balita mga early 2000s. Ngayon iba na po ang situation ngayon, kasi nakapasok na po yung bus dito sa munisipyo ng Talaingod. And this is a very important connectivity, kasi sa totoo lang, kung galing ka ng ng Tagum City tapos papunta ka ng Cagayan de Oro City, no need na pupunta ka ng Davao para makasakay ng bus going to Bukidnon and Cagayan de Oro. Much madali dito and much cheaper, kasi nga 150 kilometers nasa Valencia ka na, and then mas mabilis yung oras na sa biyahe. Kasi ang point naman dito ng ating travel vlog guys is to get from point A to point B at the most easiest and fastest possible way, ika nga. So kung makikita nyo, nagpa-practice talaga tayo, puro paliko-liko yung daan, pero starting pa lang ito ng ating journey or adventure, ika nga mga guys. Dahil starting pa lang ito na biyahe mga guys, 3 days from its launching date, lilimang pasahero lang po kami niyan guys, and then 4 na crew, kasama na yung line inspector na nag-onboard mga guys. So talagang nagsasacrifice talaga ang Rural Transit Mindanao Incorporated na ma-promote itong biyahe na to. Pagpalakat, pag-ikmat, nan ayaw mahuway. Sikat nga irin mo, ang bahal nga tuba, kung pinapadisan, kininaw ngan sinuba, hikupanhin sa baw, manok nga linaga, andi mo pag-apat, nagtitikarasan lang, sigian huga. At nandito na tayo guys sa barangay ng Santo Niño sa Talaingod, Davao del Norte. So shout out po sa taga barangay Santo Niño mga guys. Ito huwag kayong magtaka guys, itong Santo Niño, as per sa experience ko, ang lapad. Umaabot pa yan before sa Uraya. Mga sityo-sityo na po yun doon guys. And hindi ko na memorize yung ibang sityo doon sa biyahe na yon. So kayo na po bahala kung saan yun banda mga guys. At kung mapapansin nyo, medyo kumikipot na po yung daan natin paglampas ng sentro ng Santo Niño. At papasok na po tayo sa Talaingod Overland Transport Terminal. So ayan, at least meron na tayong bus na ma-utilize po talaga itong terminal na ito mga guys. So proud na po talaga ang ating LGU, dahil sa wakas
ay meron ng constant na bus mula Cagayan de Oro City and Mati City courtesy of Rural Transit Mindanao Incorporated. So sa mga followers natin dyan at saka sa mga madlang people na kakanood na itong vlog na ito, suportahan po natin ang ruta na ito guys, Cagayan de Oro City to Mati City via San Fernando, Talaingod, Kapalong, and Tagum and vice versa yan mga guys. Ulitin ko ang first trip, both endpoints is alas 6 ng umaga and last trip po is 8 AM. Hopefully madadagdagan pa po ang biyahe na ito guys pag marami na po ang ating pasahero. Sa part 3 makikita nyo guys kung bakit maraming heavy equipment ang munisipyo ng Talaingod, and it is very essential para sa rutang ito. Abangan nyo po ang part 3 sa ating vlog nito mga guys. O nga pala, yung Santo Niño guys, hindi doon yung municipal hall. So sa unahan pa po yan, and then if nasa tuktok ng bundok, sa isa sa mga bundok dyan sa Talaingod mga guys. So malapit na po yung destination natin sa Talaingod Munisipyo mga guys. Bangkero, ayaw paglangana, akong napakinom, para pa kondisyon, kay bangin hitsunod, kamuan pakantaho. Nakita ko ikaw, waray. Kumatuhan sayaw, waray. Sumayaw hinchatsa, waray. Waray karigo, kay may. Nakita ko ikaw, waray uan. Kumatuhan sayaw, waray uan. Sinmayaw hinchatsa, waray uan. Waray karigo, kay may uan. Sino lalaki may batuta, nga iturubal han panguntra, kababayan na panguntra, pinabatuta. Sino lalaki may batuta, nga iturubal han panguntra, kababayan na panguntra, pinabatuta. Ay inday, paghirot ngan paglikay, kay bangin ka mabatuta, ang mga istambay. Pamati, ang sakdon nina. At parating na po tayo sa munisipyo ng Talaingod or Talaingod Crossing. So ipuputol ko naman ulit yung vlog guys Stay tuned for part 3. Talaingod Munisipyo to Oraya and Boundary.